Makukulong na raw si Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Sinabi ni Senator Lacson na napuno na raw siya sa mga pag-atake sa kanya ni Senator Cayetano at ayon sa kanya, may mga handa raw na magbigay sa kanya ng mga ebidensya para makulong si Senator Cayetano. Ibig sabihin, mapapabilang si Senator Alan Peter Cayetano sa sinapit ni na Senator Jingoy Estrada at Senator Rodante Marcolita. Narito ang panayam kay Senator Ping Lacson ng Billionaire News Channel. Pero pag iatak mo yung aking integrity, ibang usapan yan. Kasi wala namang pinamana sa akin yung magulang ko eh. Kundi yung kanilang magandang ehemplo sa pagiging tapat, pagiging honest. Mahirap kami nung araw, super yung tatay ko. Nanay ko, tindera sa palengke. Pero pinalaki kami na maayos. At dinala ko yan hanggang sa magpahanggang ngayon. Mamamatay ako na hindi ako talagang, hindi ako corrupt na public official. But Senator, sabi po ni Senator Alan Cayetano, you are a chief persecutor. Ginagawa niyo daw po yun. Kasi ayoko nang patulang ganun mga patutsada kasi it doesn't make sense. Walang sense para patulan. Ginagawa niya lang yan para sagutin siya, para magkaroon siya ng masasabi sa kanyang regular na FB Live. Yung sa kanyang, ewan ko kung ano yung pinapapil niya ngayon sa buhay. Pero wag niyang atakihin ang integridad ko. Talaga makipag-away ako sa kanya. Katunayan, alam mo, hinalungkat namin doon sa aming files yung mga flood control, mga slope protection actually, saka mga ibang proyekto doon sa Taguig. Ang kanyang insertion sa 2025 budget pa lamang, 6.79 billion pesos. 2025 gaa pa lang ito, record ito. Kaya hindi niya ma-address eh. Ang 70 projects yan, na-implement 68. At yung dalawang proyekto na hindi na-implement, matter of record, nasa around 70 to 75 million lamang yun. Ang ibig sabihin, na-implement yan 6.715 billion. Now, may kausap kami mga kontraktor na nagsasabing hindi siya bumababa sa 25%. Hindi galing sa akin yan. Yan yung amin dinedevelop ngayon. Na pagka nag-resume yung hearing ng Blue Ribbon Committee, pwedeng lumabas to. Hindi ko sinasabing sigurado lalabas kasi work in progress ito lahat. Meron yung dalawang proyekto na Vizcaya, St. Timothy, saka St. Gerard. Ganon din, may problema. Meron din yan yung sa top 15, yung top notch, Catalyst, Builders, na nasa top 15. Ito yung mga proyekto niya dyan sa Taguig na, pati nga yung kanyang bagman, identified na namin, hindi ko lang sasabihin kung sino muna, dahil dinidevelop nga namin ito. And just to clarify, yung dinadaanan ng kanyang mga kickback. Just to clarify, Mr. Senator, you're saying that Senator Alan Peter Cayetano, from that 6.9 billion insertions, nakatanggap siya ng 25% na kickback? Yun ang information, subject to validation. Yan ang sinabi sa amin nung kausap namin kontraktor na nangontrata sa Taguig, na hindi siya bumababa sa 25% yung singilan dyan sa siya. At yun yung, alam mo yung maski yung city engineer, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Pero labas-pasok sa casino, ang win-loss record niya, yung lifetime na win-loss record, 2 aliases ang ginagamit niya. Nasa akin yung record niyan. Nasa akin yung dokumento niyan. Will this be... Ang lifetime win-loss record, yung panalo sa katalo, kung susumahin mo, nasa mga almost 500 million pesos. So kung city engineer, gano'n ang gawi, hindi ko alam kung tolerated niya ito o hindi. Pero yan, nasa record din yan. Ano pong plano nyo dito sa mga sinasabi nyo pong hawak nyong ebidensya at case build-up na ginagawa nyo? Will this be a subject of the Blue Ribbon Committee hearing o ibibigay nyo po ito sa mga law enforcement agency? Either way, pwede ko idiretso na sa ombudsman kapag yung mga ebidensya. Pero mas magandang edad sa Blue Ribbon para merong testimony. Katulad yung kay Bernardo, kina Alcantara, merong magpapahayag. At pagkatapos nun, sususugan yan ng mga documentary evidence para matibay. Katunayan, may mga naipadala na kami sa ombudsman. Pero mas mainam sa, alam mo, ang chairman yan, si Senator Erwin Tulfo. Pinag-usapan na rin namin ito. Na pag nag-resume, meron kami mga ipapatawag na mga resource persons na siyang magpapahayag under oath
pati yung mga dokumentong nandyan na sa amin, nasa baul na namin yan eh. Hindi lang naasikaso kasi nga medyo nagkaroon ng doon sa partial committee report, ayaw nila magpirma, Oo. medyo naantala. Pero ito, bubuhayin ko talaga ito dahil inattack niya ang aking integrity. Pero Tinawag naman ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Lacson na panlito. Ang first name kasi ni Senator Lacson ay Panfilo, pero binansagan niya ng panlito dahil nililito raw niya ang tunay na issue. Hindi raw niya kwene-question ang integrity ni Lacson, kundi ang mga sangkot sa flood control scam. So ba't ko sinabing sa bibig na huhuli? Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. May alam din po akong excuse me, law enforcement agency, tumingin na, walang nakita. Of course, we do our due diligence, di ba? Ako mismo, pati opisina, nung pumutok yung mga skandalo, kasi periodic naman yan, tinitignan lahat ng project. Pero, and every year, kasi nga tinitignan ko anong hindi pa tapos para mapondohan. Pero pinatignan namin lahat kung anong may problema, anong hindi ano yung na-late. Wala pong ghost. Excuse me. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Pero nung sinundan po namin yung JA at sinundan po namin ang mga pondo ng gobyerno, nandun po yung mga project, no? Yung mga kababayan, para lang malinaw yung ghost nabayaran na, walang nagawa. Yun po yung ghost para malinaw Kasi po may iba-ibang kategory ng anomalya. Pero dun lang tayo sa ghost. Kaya suggestion ko, on the record yan sa DPWH kay Secretary Vince Dizon, utusan lahat ng district engineer at kung pwede pati LGU, kunan ng picture. Last year pa to. Para pag wala talaga, ghost yun. 1 year na Sabi nga ni Manong Chavit Singson, di ba, nasa Ilocos daw meron. Pero ang tinitignan, ang sinabi kay Senator Lacson sa Ilocos, ang tinitignan ni Senator Lacson, Taguig. Diba? So, nung May 11, na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa rin maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida Diba? Si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build-up, hindi mo naman trabaho yon. Tayo, matagal tayo magkasama. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys,
So, may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo, tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. E di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson nung after yung mahiya naman kayo after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president. Alam naman natin, kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw sa sagutan ni na Senator Panfilo Lacson at Senator Alan Peter Cayetano? Kung meron, please leave your comments below. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.